Maging conscious kayo, huwag kayong magpapabaya sa inyong spiritual. Kasi ibang tao hindi hindi aware yung spiritual needs nila. Yung pangalan, pero sabi ko nga, pinaka-importante sa tao. Tama po, tama. Sure ka ba sa desisyon mo yan? Ganon? Oo naman. Basta, yung pang may explain ko lang po, may pabuti po nila. Tsaka pagpe-pray ko po na Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Morning po. Good morning po. So ngayon, M3. M2. Asan si M1? May ginagawa po. So yun po mga ka-business nga, nakaraang mga vlog, kami lang po yung palaging magkasama. Kasi po si M1 is, Medyo ano po siya eh. Masama po yung pakiramdam. lalo na at malapit na siyang mga anak. Opo. Kaya hindi po muna namin siya pinapagod. Dinahayaan po muna namin siya magpahinga. Tapos minsan busy din siya, may ginagawa, ganun. Yan. So yun nga po mga ka-business, ang vlog po namin for today ay Patungkol po kay Jan. at Nanay Jean. Ako. Kakamustahin po muna natin sila Kuya Jan, si Jan, at saka si Nanay Gina kung kamusta nga sila sa buhay nila ngayon. Kumusta naman sila doon sa kanilang bahay, Opo. sa kanilang buhay araw-araw. Kaya ano pa, huwag na natin patagalin. Yes, tawagin na natin. Welcome natin, Char. Parang parang talk show, no? Welcome natin si Jan! Pasok! Oh, sabay po. Ang tangkad pala nito, no? Mas matangkad pa siya sa akin. Ilang taong ka na ba dyan? 17 po. 17. Uy, ano na din, no? Ilang taon ka bang nung first ka na natagpuan nila, nila kuya? Di pa maka-business. 13 pa lang po eh. 13, 14, 15, 16, 17, 4 years. 4 years? Eh, hindi pa 4 years. Kasi si Bay nga 2 years pa dito eh. Diba? 13 siya eh. 13. Sure ka 17 ka na ngayon? Di nga. Kailan ba birthday mo? Ano, July 11. July 19. 11, 2000. Ah, Six. 2006. Tama ba? Sa mga magaling sa math? Tatli lang. 17. 17 nga. Siguro hindi ka 13 nung nakuha nila. Siguro mga 14. Palagay ko nasa ka lang. Siguro mga 15. Oh, siguro mga 15. Kasi naalala ko po mga ka-business. Nung natagpuan siya nila kuya, di ba? Di ba si Papa din sa scholarship siya na di ba? Meron silang homeschooling dito dati. Kasama niya si Bay, si Kuya Bong, ikaw, yung anak ni Kuya Renato na sila Princess yata yon, kung di ako nagkakamali. Pinagtanong ko sila, nag-home study po sila dito ni Teacher Bernard. Tama ba? Oh. Siguro po sila ngayon nag-aaral na. Sila princess. Oh, nag-aaral yun sila Princess. Ako na lang po ang hindi pa. Bakit nga ba? Sobrang higpit po sa kanya mama eh. Bakit? Ayaw niya kang may wali sa kanya. Ganun ba talaga si mama mo kahit dati ka? Pero ngayon, kumusta naman kayo dyan sa bahay niyo? Ayun po, ganun nga po. Kapag tuwing lalabas po ako, labas-pasok din po siya. Ah, so ibig binabantayan ka talaga? Pag lumalabas ka, lalabas din siya. Pag papasok ka, papasok din siya. Ganon? Sinusumong niya daw ang apo ko sa inyo eh, na lagi-lagi daw ako lumalabas. Palibasa doon lang ako sa record doon eh. O, ano sabi mo naman pag ganun? Sabi ko minsan lang po ma, hindi naman lagi. Siguro lang si nanay, yung parang, siyempre bilang nanay, naiintindihan naman natin yun. Overprotective si nanay sa'yo. Pero, ayun nga, yun lang na parang nasobra ng konti sa higpit si nanay Gina sa'yo. Pero para sa'yo, sa ganong paghihigpit ni mama mo, ano pakiramdam mo? Okay lang ba sa'yo yung ganon? Hindi? Bakit? Kasi hindi pa ako talaga makalayo. Anong ibig sabihin? Ano bang ibig mong sabihin sa ganon? Tulad nga po ng sinasabi ni Kuya na hindi ko daw siya iniiwanan. Sa totoo lang, ayaw talaga akong mawalay ni mama. Kaya, yun, hindi ko na siya iniiwan. Pero
kasi dyan, 17 ka na. Opo. Sa edad mong yan, kailangan nag-aaral ka, may mga kaibigan ka, pero hindi mo nagagawa yung kasi gusto ni mama mo palagi ka lang nasa kanya, ganun kasama. Opo. Totoo ba yun dyan? Pag tayong bibili kami dalawa, gano'n. Hindi ba pwedeng bibili is ikaw, Ikaw lang, isa? oo. Kaya mo naman na kasi malaki ka naman na. Sabi nga po niya ng ano, pag kukuha ko ng ulam, wala na kasi kaming ulam doon. Sama din po daw siya. Bakit daw? Baka di ka na bumalik. Sama daw ako sa vlog. Parang ano siguro siya, natakot siguro siya na maiwang mag-isa. Yun yung pagkakaano ko, parang natatakot siya maiwang mag-isa. No? Ano tingin mo, M3? Sa tingin ko ganun nga kasi di ba nakwento niya na may nawala siyang anak. Nawala yung Yung kapatid. kapatid mo, meron ka palang kapatid dyan? Mga kapatid ba saya? Na. Asan na ba yung mga kapatid mo? Naganda wala. Abali nagkahiwa-hiwalay. Ako. Si mama lang po makakakwento nun eh. Kasi wala pa akong isip nun. Kinakwento lang po din niya sa akin yan eh. Ikaw ba, ano ba yung sa loobin mo sa pagiging mahigpit ni Nanay Gina sa'yo? Sa Parang gusto mong mangyari, gano'n. totoo lang po, gusto ko pong sanang paggamot si mama kung matutulungan lang po kanila papaka-business. Paggamot. Anong klaseng paggamot? Ba't may sakit ba si Nanay Gina? Hindi ko po alam eh. Ano yung gusto mong sabihin na ipagamot? Kahit para maayos po yung ano niya, pakaramdam at pag-iisip. Pag-iisip. Siguro ano yan siya dyan. Sana po mga kami, huwag niyo po ipagkamali itong kung mag-a-advise mo po kami kay Jan. Kasi, syempre, si Jan kasi minsan, nagkikwento po siya sa amin ng mga, yun nga, parang nasosobrahan sa higpit si Nanay Gina. Siguro para sa kanya parang nasasakal, ganun ba yun? Ganun, tama ba yung term ko? Jan, yung parang nasasakal ka or ano? Hindi naman nasasakal, pero parang nahihigpitan ka lang sa kanya. Pero Yung sa- ano lang, yung para sana hindi na tinanggal yung pusod, ganun. Ano daw? Ibig sabihin magkadikit lang talaga kayo gusto niya. Ibig sabihin niya daw po mga ka-business, parang hindi, sa kanilang dalaw is hindi pa napuputol yung pusod niya pusod, ay. sa nanay niya. Ganon. Makasabat na ako sa inyo 3Ms at 2Ms ha, dalawa naman kayo. Sige po. Napakahirap po sa isang kagaya ni Jan na lalaki ha, na 17 years old. Tapos hindi ka makalag sa nanay mo. Sa 17 years old kasi sa lalaki, nandyan yung ano eh, gusto mo mag-basketball, mahilig kang basketball. Gusto mo basketball, punta sa mga kaibigan mo. Pero hindi mo magawa kasi mamaya andyan ang nanay, hinahanap na siya kaagad. Ikaw ano masasabi mo dyan sa ganung ano ni mama mo? Totoo ba yun dyan? Yung sinabi ni Kuya Ranger? Totoo. Yung po, O, halimbawa, magbabasketball ka. Eh, di ka pa andyan na si mama mo, tatawagin ka na. hindi po tatawagin eh, kontra po eh. Ayaw niya talaga Ayaw payagan niya. ka. Bakit ganun? Sa tingin mo dyan, sa ibang mga magulang, halimbawa, nakikita mo yung kalaro mo, di ba may mama, may papa siya. Yung mama niya ba, ganun ba kay mama mo? Parang sa mama mo na katulad? sobrang higpit, gano'n. Hindi. Yung kasi yung mama po nila, tinitignan lang nila yung anak nila, tapos Okay lang. Binabantayan. Pinatatawagan. Ganun. Eh sa'yo ba, pag nag-ano ka, tinatawag ka agad, gano'n? gaganon-ganon po yun. Pasok na. Ay, hindi rin naman maganda yun na parang nawawalan din siya ng yun bang sarili niyang buhay. Tulad ngayon, di ba, hindi ka nakapag-aral. Dahil, bakit hindi ka nakapag-aral dyan? Hindi ko rin pa kasi yung birth certificate ko po, nandun po sa papa ko eh. Kaya yung yung laminate lang po, nandyan yata kay mama. Pwede naman kasi yun kahit laminate or Xerox, di ba? Parang Xerox. Ang sa school kasi dyan, pagpapasok ka, hindi naman kukunin yung original birth certificate mo. Xerox copy lang. Pero bakit hindi ka, nakapag-aral? Di ba sabi mo naman nung nakaraan nakapag-kinder ka, di ba? Sabi mo na pagkit mo sa akin yun na nakapag-kinder ka naman. Pero hanggang doon lang. Hindi ka nakapag-grade 1. Hindi po. Bakit ayaw ni mama mo? Opo, ayaw po niya eh. Sinasabay niya po, yun doon po sa Maynila. Nandun po kami sa Maynila nung nakaraan, numalis po kami kaya kapapaka-business. Binuntahan po namin yung kamag-anak po namin doon. Yung mga pinsan ko po doon nag-aaral sa ALS. Gusto ko isabay ng mga pinsan ko sa ALS.
ayaw naman po ni mama. Bakit daw? Baka, hindi ko po alam kung ano iniisip niya. Siguro ang napansin ko kasi sa kay Nanay Gina, mawala lang saglit sa paningin niya si Jan. Yun, hinahanap niya kasi tulad nung, di ba naalala mo, M2 nung nagluto tayo ng okoy dito. Tapos pumasok ako dun sa loob. Andun si Nanay Gina, sabi niya, nawawala yung anak ko. Sabi niya, sabi ko, Nanay, hindi po. Andun po siya sa amin sa kusina, tinutulungan niya po kami. Huwag po kayo mag-alala, kung andito kayo, hindi mawawala si Jan sa inyo. Although nandito kami sa kusina, pero hindi po siya nawawala, Nanay, sabi ko sa kanya. Siya, akala ko kasi nawala, ganon yung sabi niya. Di ba nabanggit mo kanina, kung matutulungan ka nila kuya ka business na maipagamot si nanay mo, anong klaseng pagpapagamot ibig mong sabihin? Sa katawan niya? Sa Ano ba, sa katawan, sa utak. Hindi ko pa po kasi alam yung check-up eh. Kung ano po talaga yung sakit niya. Ang pagkakaalam ko kay Nanay Gina, depressed. Oo, Depressed si nanay mo, si mama mo, di ba? Kasi, minsan po mga kabisnes napapansin namin, si Nanay Gina po nagsusulat, di ba, Nix? Napapansin mo yun, na nagsusulat siya na pag tinitingnan namin, anong sabi niya sa'yo? kasi po mga kabisis, hindi lang isang beses, halos palagi pag nandito po sila, nakikita ko sulat siya ng sulat kahit ano-ano lang. May English, may Tagalog, may mga numbers. Sabi ko, Nay, ba't ka nagsusulat ng ganyan na kahaba-haba? Hindi ba napapagod yung kamay mo? Sabi niya sa akin, napapagod. Sabi ko, ba't nagsusulat ka? Importante ba yan na sinusulat mo? Oo. Sabi niya, sobrang importante pa to sa buhay ko, sabi niya. Sabi ko, Nay, number lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang sa ano po, mapuno yan yung karton na sinusulatan niya. Yun yung nakita ko sa kanya. Ganon talaga siya dyan. lagi naman po. Anong ginagawa niya dyan sa mga sinusulat niya? Iniipon niya o... Ayun, pag ano, di ba kung pinaiwan niya po doon yung bag niya eh. Dahil ayaw niya yung pabasa yun. Ayaw niya talagang ipabasa. mga Ayaw niya kabisnes. talaga. Iniipon niya? Tinatakpan niya pag binabasa. So, ano ba sa tingin mo dyan yung gusto mo talagang mangyari para kay mama mo? Para mas matulungan siya. Para mas matulungan siya. At syempre, Pati para na ikaw. din ikaw. Para sa future mo. Kasi 17 ka na. Hindi ka man lang nakatry mag-aral ng grade 1. Kasi pwede ka pang ihabol sa ALSI, di ba? Tsaka dyan, 17 ka na. Darating yung araw na magkakaroon ka ng sarili mong Oo. pamilya, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng anak. Gusto mo ba pagdating ng panahon na sa kalsada kayo titira ng pamilya mo? Yung Di ba katulad ayaw yung mo? ginagawa, katulad nung sa inyo ni Nanay Gina. Kasi naalala ko lang po mga ka-business, nung time na kasi, tinutulungan sila ni Kuya, parang ang ikinagalit ni Nanay nun, kaya sila umalis bigla nang hindi nagpapaalam. Yun yung, di ba dito kayo nung home study. Tapos, nabutan ng malakas, umuulan yata yon, inihatid ka na ni Pops, tsaka naman dumating Si mama. si Nanay Gina. Ayun po. Hindi, di ba? Yun yun. Dumating si Nanay Gina. Galit na galit siya kasi nga wala pa yung anak niya. Which is, hinatid naman na ni Pops. Nagkasalisi lang sila ba? Yun yung time na bigla na lang silang umalis. Umayaw sila, tapos umalis. Di ba? Hindi kayo nakapagpaalam no? Hindi ko po alam eh. Kasi pumunta po doon sila papaka-business and then nagbigay ng pamasahe. Tapos, ayun po. Siguro po, iniisip nila sa upa kaya hindi na nakapagbayad yun. Umalis na bigla. So, yun na nga. So, sa tingin mo, ano kaya yung magiging magandang solusyon para ikaw makapag-start kang makapag-aral? Ano? Hindi ko po alam. Start makapag-aral. Ano po? Paano yan kung mag-aaral ka ayaw nga ni Nanay Gina? Ano mo? Pilitin ko po mag-aral. Decision mo. Kasi kahit gusto mo mag-aral, ayaw nga ni mama mo. Kahit naman dati, di ba? Dapat sana dati pa nag-aaral ka na hanggang ngayon. Oh, kung nung natapos nila yung schooling nila kasi, dapat pwede na siyang mag-start nun kasi doon ka natutong magsulat, di ba? Isa. Magbasa kay Teacher Bernard. Dati. Ayan po mga ka-business na subaybayan ko rin po kasi si John. Kahit hindi po siya nakapag grade 1 marunong po siya magbasa. Napakabilis siya matuto.
At sa gusto niya po mag-aral, yun po, tama po yung sinasabi niya. Gusto niya maipagamot si mama niya. Kasi sa sitwasyon ngayon na ayaw ng mama niya na mawala sa paningin niya si Jan. Tama ba, Jan? Kaya gusto mo mapagamot siya para mabago na yung ganung sistema, di ba? Surprise po yun. Yung pagdating niya dito, iba na po. Saan bang pagamutan yun dyan? Sa men. Hmm? Hindi ko masabi. Pero alam mo kung ano pagamutan yun. Pero alam mo dyan, ganito yan eh. In case na mapagamot natin si nanay, alam mo mapapawalay sa'yo si nanay, di ba po? Di ba alam mo yun, na mapapawalay sa'yo si nanay? Tatanungin ulit kita, ano ba talagang tulong ang gusto mong mangyari para kay Nanay Gina? Kasi di ba kasabi mo kanina gusto mo sanang matulungan mo? Ano ba talaga yun? Kapagamot po. Pagamot saan? Sa mental po. Ang iniisip ko po kasi, baka lalo pang lumala po doon si mama. Sa mental. Tapos, lumala tapos. Ayun, lalo pang, baka mag-iba pa yung galaw niya doon. Hindi. Ang ano naman kasi dyan, ang mental naman kasi, iba. Wait Sa lang, pagkakaalam ito. ko lang, di ba? Wait lang. Oo. Tanong ko lang si Jan. Jan, alam mo yung mental. Ano ba pagkakaintindi mo ng mental? Tukulong po. Kinukulong. Yun yung pagkakaintindi ni Jan ng mental. Mhm. So ngayon Jan, Kaya pala siya takot. Mm. Pero ang mental kasi dyan, ito na explain lang namin sa'yo. Ang mental kasi, iba-iba kasi yung klase niyan. Merong para talaga sa mga baliw. Para bang ibinubukod-bukod sila para sa mga baliw, para sa depressed. Yung Para iba sa naman, mga hiyap bisyo. naman yun, oo. Pero si nanay naman kasi, hindi naman siya baliw. Diba? Si nanay ay depressed lamang. Kailangan niya lang siguro ng tulong na para mailabas yung nararamdaman niya talaga. Kung saan ba talaga galing yung pagiging depressed niya. 'Di ba? Ano sa tingin mo ano? tama yan. Tsaka mga ka-business, Jan, yung mental is hindi kulungan. Mm-mm. Ang mental ay pagamutan. Ibig sabihin kapag tinadala doon si Nanay Gina, hindi siya ikukulong. Gagamutin siya. Pero may kwarto po doon. Oo, Siyempre. meron sa sarili, meron siyang kwarto doon. Ibig sabihin yung pala yung iniisip mo na kailangan ipagamot si Nanay Gina sa mental. Yung pala yung gusto mong sabihin talaga kanina na hindi mo lang mailabas. Tsaka dyan, pagka nasa pagamutan si mama mo, may time, may schedule yan na madadalaw-dalaw natin. Ibigay yung mga pangailangan niya, pangunahing pangailangan tulad ng mga bihisan, kung ano kailangan niyang gamot, ganun po. Kaya huwag kang mag-alala kung yun ang nasa isip mo. Tsaka ano kasi dyan ito para sa amin in case na ganun nga yung mangyari kasi dyan, ang mangyayari kasi kunwari si nanay, madala na nga doon, may pagamot natin. Ikaw, dito ka, sa ka-business, titira. Pag-aaralin ka nila kuya, sila na bahala sa pagkain, sa pag-aaral, sa allowance mo, sa mga pangangailangan mo. Isa yun sa advantage in case na si nanay maipagamot doon. Kasi di ba gusto mo naman talagang mag-aral? Yun yung ano mo na makatapos ka. Di ba? So, sure ka ba sa desisyon mo yan? Ganon? Oo naman. Basta, yung ang may explain ko lang po, may pabuti po nila. Tsaka pagpe-pray ko po na gumaling po siya. Sa Diyos Ama, tagapagligtas. Huwag kang mag-alala dyan, nasa ka-business family na kayo, ano po, tayo. Kaya, ikaw kung anong, baka may maidagdag ka pa na masabi kina kuya, sila sa ka-business family na tayo. Kung matutulungan lang po ako ni Kuya tsaka ni Papa Dins. Ayun po. Mas matutuloy po yung gamot mo ni Mama. Mapagamot mo si Mama. Gusto mo mapagamot si mama mo? Wala namang ano yan sila kuya Sila kuya, sila papa din. Siyempre, ang gusto lang din nila, mapabuti si Nanay Gina at siyempre ikaw. Gusto din kasi nila makapag-aral ka, di ba? Which is mahirap nga naman po mga ka-business na
gusto niyang mag-aral pero yung si Nanay Gina naman ang ayaw kasi nga ayaw niyang mawalay sa paningin niya si John. Parang siguro hirap siyang magtiwala sa sa ibang Ka-business tao. family. Hindi naman sa ka-business family, siguro sa ibang tao na Sa parang lahat ng mahirap tao. siya nahirapan siya Pero si Nanay Gina parang nagtitiwala naman na sa atin. Dito okay na siya. Oo, di ba? Kasi hindi naman yun, dito, magtatagal dito kung wala, di ba? Siguro sa ibang tao, kung kunwari mag-aaral ka na, baka iniisip niya Nangyari. mangyayari sa'yo, ganon. Which is, naiintindihan po namin yung mga ka-business. Tsaka Hindi lang ano po siya sana dyan? pagkamali. Siyempre, first time mo kung sakali na magkakahiwalay kayo. First time. First time. Mahirap din yun sa kanya. Oh, totoo talaga yan na first kasi magna kayo eh. Totoo talaga na mamimiss mo mama mo, mamimiss ka niya. Pero minsan kasi kailangan din natin magsakripisyo para sa ikabubuti ng buhay natin, ng buhay mo, ng buhay ni mama mo. Kailangan kasi talaga kasi nabanggit niya na din naman na gusto niyang ipa-check up si mama niya doon. Malay mo, paglabas ni mama mo, okay na, mamumuhay na kayo ng yun bang naaayon din naman sa tama na hindi ka na halos pigilan ni nanay mo yung bang pag kunwari nagpaalam ka na ganyan, maglalaro akong basketball, hindi ka napipigilan kasi nasa tamang na si nanay. Lalo na sa pag-aaral. Sa pag-aaral Hindi mo. hindi ka napipigilan na iisipin niya na kailangan ko talagang mapag-aral yung anak ko kasi pag dumating yung araw na magkaroon siya ng pamilya, Sariling pamilya. kaya niyang buhayin, kaya niyang magtrabaho para sa pamilya niya. Pagdating ng araw na yun, sana yun yung mangyari talaga. Kapag okay na si mama. Pag-pray lang talaga natin na pag napaipagamot si Nanay Gina, yun, na sana nga maging okay na tayo lahat, di ba? Okay na ako. Pero tanong ko lang talaga sa iyo dyan. Yung totoo fixed na ba yung decision mo na may pagamot si nanay sa mental? Or baka naman nagdadalawang isip ka? Isa lang po yung iniisip ko. Ano yun? Yun po, ipapagamat po siya. Kasi, iniisip ko rin po, minsan lang po kami magkaiwalay. Tapos ngayon, maghiwalay na po kami. Parang malaya na rin po, pero mamimiss ko po siya, dadalawin ko po doon. Oo, dadalawin naman talaga yun si nanay. Gaano mo kamahal si mama mo? Sobrang mahal ko po yun. Ilang percent? 1 to 100? Million. At Opo, lahat, talaga totoo. Lahat Kahit sino na namang gawin mo. kahit sinong anak, mahal na mahal yung nakahandang magsakripisyo para sa ikabubuti ng mama. Yes. Tsaka hindi ka naman pababayaan ng ka-business family dyan. Dito lang kami para sa iyo. Kami, mga ate mo na kami. Magkakapatid tayo rito. Hindi ka namin pababayaan. Hindi kami magkukulang din sa iyo ng pag-a-advise. Tulad nito, ginagawa namin. Kasi nakikita kasi namin, naawa kami sa iyo na yun nga, yung nasabi mo sa akin nung nakaraan na gusto mong makapag-aral pero yun nga, pinipigilan ka ni nanay na mag-aral. Parang naiiyak ka. Hindi, kasi lang, siyempre may pangarap ka kasi. May pangarap ka. Lahat ng tao may kanya-kanyang nanay. Lahat ng tao minamahal ang kanilang nanay. Lahat ng tao gustong mapabuti ang kanilang nanay. Ibigay ang lahat ng mga kaya nila para sa kanilang nanay. Di bali magsakripisyo. Ganon din naman sa part ng nanay. Totoo po yun mga kapatid. Di ba, sa part din ng nanay, gusto nilang maging mapabuti yung anak nila. Kung kayang magsakripisyo, magsasakripisyo ang nanay. Ganon din po yun. Parang vice versa lang. So yun dyan, narinig mo yung sabi ni Kuya Ranger, may kanya-kanya tayong pangarap. Ikaw ba dyan, ano ba pangarap mo? Pag nakatapos ka, Ang gusto mo maging Naging, po. Ang gusto ko po talaga yung aeroplano. Sa aeroplano. ano ka sa aeroplano? pilot. Piloto. Uy, magdadrive si John ng ng airplane. Pagmamaniho mo kami ha, idalhin mo kami sa ibang bansa ha. Pag pupunta na tayo ng Hong Kong, hala, sino yung piloto? Si John ba yun? Siguro tayo natin. Piloto pa talaga. Gusto mo? Oo. Ayun no. Ganto. Baka kasi konduktor walang konduktor sa aeroplano. Isipin mo na lang dyan. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Naging piloto ka na. Tapos isipin mo okay na si Nanay Gina. Na pasahero mo na siya sa aeroplano na minamaneho mo. Di ba ang Tsaka, sarap sa oo. pakiramdam? Tsaka,
gusto niya pong pumunta sa ibang bansa eh. Oo, di ba? O, di matutupad yun kung may paggamot si Nanay Gina at makapag-aral ka. Tsaka, matutupad yun pag piloto ka na. Mhm. Kaya pagsikapan mo talaga na makapagtapos ka ng pag-aaral. Yan. Tapos nagsasalita. Di ba may piloto yung nagsasalita sila, maririnig ng mga pasahero na. Andyan mama ka. Andyan po mama ko sa seat number 10, si Mama Gina, nakasakay. Pupunta po kami ng US. Oh, di ba? O kaya Japan. Itutour ko po si Mama. O, di ba ang sarap sa pakiramdam? Makakapunta ka po sa ibang bansa. Walang masamang mangarap mga ka-business. Libre po mangarap mga ka-business. Dapat, syempre, Samahan din ng panalangin at tiyaga. sipag syempre. Sipag, Kailangan, tiyaga. para matupad yung gusto mong mangyari sa buhay mo, marating mo pagdating ng araw. With a lot of prayers. Yes. Panalangin talaga. So, yan po mga ka-business. Ito pong topic namin ngayon, medyo sensitibo po siya. Pero sana po, wag niyo pong ipagkakamali na pinagpipilitan namin si Jan na dalhin sa mental o ipagamot yung nanay niya. Ito sa amin po ay advice lamang po. Kasi po, nakikita namin na desidido kasi siyang mag-aral. At saka mahihirapan siya kung si Nanay Gina hanggang ngayon depressed pa din. Diba, Nika? Tsaka anuhan ko lang yung sinabi mo, M2. Hindi po kami mga ka-business ang nag-insist kay Jan na sabihin yung gano'n na ipamental si Nanay Gina. Siya po mismo yung nagsabi sa amin na, ate, paano kaya si Mama? Kasi kagaya na nabanggit niya, sobrang higpit ni Nanay Gina, hindi siya mapakali kung kahit na konting oras na wala si Jan sa tabi niya. Yun nga, depressed din. Sinadjust niya po sa amin yun na sana may paggamot si nanay sa ano. Ang inaano niya lang po kasi, baka daw kasi ikulong si nanay at saka lumala. Kaya gusto namin ipaintindi sa kanya na once na madala sa mental si nanay at maipagamot, hindi siya isasali dun sa mga ano dun sa mental na sobrang baliw na baliw. Si nanay ay doon po siya sa sa depressed. Yung bang hindi naman siya talaga. Tsaka mas okay yun na na inopen mo sa amin yung ganon. Kasi, di ba, yung ganyang mental, ang pagkakaalam niya po kasi sa mental mga kabisnes, kagaya po ng sinabi namin kanina, kulungan. Kulungan. Hindi yun kulungan dyan. Pagamutan yun, hospital. At hindi pababayaan ng ka-business official Saka si may mga mama mo. doktor dun dyan. Madaming magiging kaibigan si mama mo doon. Yun yung kakausap kinanay para mailabas niya yung damdamin niya talaga. Anong pinag-ugatan ng depression niya. So, desidido ka na. Opo. Alright. So, ayun po mga ka-business na ano lang din kami, medyo na mental block ng konti dito sa ni Jan sa desisyon niya. Pero masaya kami para sa iyo Jan na nakapag-decide ka rin para sa sarili mo, para sa ikakabuti mo, sa ikakabuti ni nanay, sa ikakabubuti ng lahat. Yan. Oh, tama. Tama yung decision mo. Na ganun. Kahit 70 years old ka pa lang, naisip mo na yung ganong bagay. Na kailangan ni mama ng ganito. Kailangan ni mama na ipagamot. Kasi napapansin mo iba si mama mo sa ibang nanay. Asan pala si Nanay Gina? Mas masigarahin. Nasa loob, nanonood yata. Ayaw po siya ng TV. Ayaw ni Nanay Marita pong makita yun. Nga po pala mga kabisnes kasi napanood niyo po yun mga kabisnes na blinag ni Kuya Kabisnes yung nag-away nga po sila. Yun lang po mga ka-business. Yun po. Pero gusto sana namin ni M2 na tanungin din si Nanay Gina kung yun, tanungin din namin si Nanay Gina kung anong klaseng anak si Jan pagka nandun na sila sa sa bahay nila. Para naman malaman din natin kung ano ba, mabuting anak ba to o pasaway. Ano dyan? Ikaw ang magsagot. Mabuti ka ba anak pasaway? o pasaway? Hap lang. Ano nga? Half least mabuti, half pasaway. At least honest po siya mga ka-business. Opo. So, natanongin din natin si nanay. Puntahan natin si nanay mo. Si Nanay Gina naman tanongin natin. Kung kumusta ka bilang anak? Yan. Sabi mo half mabuti, half pasaway Hindi ko pa po alam eh. Ano sabi niya mama? Asan ba si Nanay Gina? Andito si Nanay Gina. So yun po mga ka-business, nandito na po si Nanay Gina. So ngayon nanay, natanong namin si Jan
patungkol kung anong klaseng nanay ka. Ngayon naman, ikaw, patungkol naman kay Jan. Kung anong masasabi mo kay Jan. Kung anong klaseng Anong anak klaseng si Jan. anak si Ang Jan? sagot niya kasi Nay kanina, Nay, sabi niya half daw siya. Half mabait, half pasaway. Ano masasabi mo doon, Nay? Totoo naman yun eh. Malam pagtanda niya na hindi na siya ganyan. Bakit bata pa ba si Jan? Bata, Ilan bata ba, isip hindi yan. pa ba siya binata? Tsaka yan, malay mo, pag malay siya sa akin, ako matagal ako nag-mature, 40 plus na ako nag-mature. Kaya Ilang taon ako, ka na ba, Nay Gina? ako naman may unawa naman ako eh. Mm. Unawaan ko naman siya. Ilang taon ka na nga, Nay? Ako, 57. Oh, 57. Malapit na rin pala sa 50 years inyo. na ako. Kaya ang ano ko, siyempre ikaw katawan mo, malalaman mo, nag-mature na ako, hindi na ako ganito. Diba pag ano kami, isip bata kami, may sumpong-sumpong ka ngayon, na ano na, nakawasan na. Marami na ka nang naunawaan. Tsaka ako, ang ano ko, may unawa naman ako kasi nagdadasal naman ako. Hindi naman ako katulad na, diba, na ganito. Nay Talagang Gina, mahirap na talaga yung buhay ko. may tatanong lang kami sa'yo. Sana wag kang ma-offend, ha? Kasi, Wala pa nga eh. oo, pauna na ba? Pauna. Ah, Kasi, di ba pag nandito kayo, palagi kitang nakikita nagsusulat ka. Ba't palagi ka nagsusulat? wala akong magawa eh. Yung parang ano, Dasal lang yon. Sabi ko, Lord, ligtas mo ang aming mga katawan lupa. Pa kami yun, inaano ko yung magandang ano eh. Narinig ko kasi yung dasal ni ano, yung bago siya kumain ni ate. Eh, ang narinig ko sa kanya, yung bandang huli lang, sabi niya, ano yung bigay niya sa amin ang masagana biyaya. Yun lang nakaano ko eh, natandaan ko. Sabi ko, dadagdagan ko yung dasal niya. Eh, yun nga naisip ibig ko sabihin ngayon. yung lahat ng sinusulat mo sa papel is lahat dasal, walang iba? Sabi ko nga sa'yo, ang gusto ko nga magkaroon ako ng libro ng buhay ko para lagi kong na ano-ano rito. Minsan hindi ako nagtutulog ng tao. Ang buhay ko talaga maliwanag pa yun. Para hindi na ako minsan ganto. Alam mo naman ang mga tao ngayon, hindi mo maano. Anong ibig sabihin mo, Mahirap Nay bang Gina? ano nga Na hindi ka maintindihan ng mga tao? Oo. Anong ibig sabihin mo doon? Yung kasi yung ibang tao kasi ngayon na ano ko, katulad yan, nagbibintang. Oo, magbibintang ka, hindi ka sigurado, tasakpang nakausap. Eh, hindi naman kasalanan nito, katulad ng minahal sa kanya. Hindi niya kasalanan kasi inutusan siya. Kaya nga ito, pinapagalitan ko. Huwag ka lang susunod lalo pag maliit sa'yo. Maliit yung bata sa'yo, huwag ka susunod Titingnan mo muna kung anong gagawin mo ba, kung anong pagkatapos mo gagawin mo, anong nangyari. Oo, tama naman na sabi. Pero ko yung sa minsan kanya. sinusulat mo na yung mga numbers, mga ganun. Yung Inaano ko sinusulat lang mo ang ba? dati Tinatapon kong mo? buhay. Ha? Parang talang buhay Inaano mo. kasi sabihin ko, bakit ako ganito? Ba't ako ganyan? Nagkaanak ako, ganyan. Ang inaano ko nga, bakit ganyan ang mga tao rito? Sabi ko, ano bang ginawa? Sinismis ako, pinihinusgahan ako. Inaano ko kung ba't ganun ang nangyari sa buhay ko. Ngayon, ang inaano ko, hindi nga talaga sa akin ang mali. Katulad yung mga anak ko, napaampong ko, binipit ako sa pera, ganito. Kaya sinichismis na pala ako dito, kahit may barang, na ibang tao, kapitbahay, hindi mo alam. Ganito pala, inaano pala ako, tinitingnan pala ako na ano, kaya sinichismis ako, hindi ko pa alam. Kaya pala minsan pakaramdam ko, hindi ako makakito. Iniisip ko, pati tatay ko. Kaya pala ako hindi makamove on. Dahil pala dun sa tatay ko, na para siyang inano ng amo niya. Sinusundan, tinorture nga, totoo yun. Nga yung mga anak ng tatay ko, pati kami, dinamay. Kaya nga minsan nagtatanong, ba't gano'n ang ginawa nila? Pala, maano nga, masalimuot eh. Sa buwatan, maraming tao. Yan yung parang naging dahilan na para ganyan ka. Ganyan nga ako, pero ako, inano ko rin ang, hindi lang ako basta sulat, talagang may dahilan yun. Ibig Yung sabihin concrete na, ba, yung concrete na answer hinahanap ko, yung talagang totoo, hindi ako basta sulat. Mali naman yung sulat ka lang sulat eh, sayang naman sa papel pag gano'n. ibig sabihin, imbes na isalita mo, isusulat mo na lang. Ganon. Katulad nito, ayaw makausap mo, basketball mo. Ito Sino? naman, ang inaano ko nito, nagbabasketball ngayon, mapapawis daw siya, kasi Oo. nagigibang siya. Oo, kailangan. Kaya nga Kailangan yun, na naunawaan ko yun. nga yun. Nay, Wag lang- kasi ano siya eh. Di ba nga sabi mo, mahina yung katawan niya dati. Para at least ngayon, exercise na kasi yung mga, exercise din yung maglalaro siya ng basketball. At saka, ano din yun, para ano siya, ma-socialize siya ba na
makipagkaibigan sa iba, Masalamuhan ng ibang makasalamuhan ng ibang mga kakaedad niya. Di ba? Okay naman sa'yo yung ganun, magkaroon siya ng mga kaibigan. Hmm. Na kailangan niya din na Alam mo, yung hindi ako ano dyan, kinakausap ko nga yung mga kalaro nito eh. Sabi ko, pag ikaw, nandun ako, hindi ko maano ang anak ko kawayin mo to pag umaano ka, bawang ganyan, inutusan siya, sabi mo, wag ah. Kasi ito, sobrang bait yung batang to. Mana rin to sa akin, sobrang bait, kaya nga, ano siya na ibang bata. Pag ako wala, sasawayin mo to, wag siyang susunod ah. Ibig sabihin ay Gina, sobrang bait mo. Oo, sobrang bait. sobrang- Sino bang mga inaabuso, di ba, yung mababait? Ay, hindi naman dahil. Hindi. Kasi yung kalagayan ko kasi noon nung nagkaanak ako, mahirap. Ang nanay ko hindi ko kasama. Wala ako ni isang kamag-anak na kasama. Kaya nga itong kapatid ko pinutan. Ngayon pala itong napunta ko si pangalan ni kapatid ko. Naghirap din. Yung pala Pinilit yung ko nga dahilan. sumama sa kanya eh. Ang hirap niya kalagayan niya. Gawa na may nagigipit din sa kanya. Pero kami nanay, hindi kami naabuso pero mababait po kami. Ako mga babait po kami mga ka-business. Lalo na pagtulog. Joke. Wala akong sinasabi ah. Hindi na sinabi lang namin na Itong mga to naman, ano naman to, wala naman akong masabi sa kanila. Kasi ano sila eh, magandaan. Concern sila sa mga ganyan, ng kailangan din ng kailangan tulong. Yun, ang pagkakilala ko sa kanila. At yun na nga mga ka-business, na ibigay na rin Nanay Gina yung side niya. Opo. Kung anong klase ng anak si Jan. At yun na. Yun na yun. Ito, Yun na pwede yun. Basta itong yun na maging yun. Napaka-mabait nito pag ano yan. Pagtulog. Lalo na pagtulog pagtulog. niya, lalo pag ang kanyang pananampalataya. Lalo ko nga yan, ang pananampalataya, bawa katulad ng puno, di ba? Puno, layabong ang ano niya, ang sanga dahon niya, ganyan, ang tao na lumago sa pananampalataya. Pag ano na, bandang huli, makakatuon siya. Katulad ng puno, marami ng ibon na ano sa kanya. O, Dadapo. dadako, ano niya, ibibigyan niya ng lilim, yung mga ibon. Di makakatulong siya. Hindi siya magpapakit. Tama yun na. Tama yun nanay. Kasi mas maswerte yung tumutulong kaysa. Oo. Yeah. Pero yun, mas, yun. mas mabut, para lang yung it's better to give than to receive. Mas mabuti na yung ikaw magbigay kaysa ikaw ang bigyan. Kaya nga, sabi ko sa kanila, maging conscious kayo, huwag kayong magpapabaya sa inyong spiritual. Kasi ibang tao, hindi ano ito eh, hindi aware yung spiritual needs nila. Yung pangalan, pero sabi ko nga, pinaka-importante sa tao yun. Tama po, tama. Tama po mga ka-business. Tama na. At tama na. Pagod na. At least masaya po si Jan sa Yes. narinig niya mula sa mama niya. Yun po yung importante doon. Ang importante po ay mahalaga. Yes, ma'am. Masyado tayong seryoso. No? Seryoso po kami ba? Seryoso pa kami mga ka-business. Tagal Sobrang yung ba? nga dun. At yun mga ka-business, hanggang dito na lang po ang aming vlog. Maraming salamat sa panonood. Sa pagsama. At saka sa walang sawang pagsuporta po sa aming mga Yes, vlogs. at pagmamahal po. Opo. Huwag niyo lang po laging kalimutan mga ka-business. Supportan po natin palagi ang ka-business family, ka-business official, Papa Dins TV, at saka Thinking Body. Yes po mga ka-business, please support, subscribe, and share. Oh, balik. Like! Like, share, and subscribe. Thank you! Thank you Salamat po! God bless